One Monday edition mula po sa Diocese of Novaliches. Ako po ang inyong kapanalig, Father James Ituliama. Ito na po si Father Ray Flores. Father Nonet Legaspi. Kasama natin sa produksyon si Kuya Al. Okay, shifting tayo na po tayo sa technical engineering si Kuya Noel. Okay, so Father Ray, sisimulan na po natin ang ating paksa sa gabing ito. Ang Santo Papa na ating tatalakayin ngayon ay si Papa San Juan, ika-23. Ito po ang kwento ng buhay niya, no? At ito po ay hinango natin at tinalo natin sa aklat ni Father Ramil Marcos na isang sulyap sa mga santo. Mga kapanalig, masasabing modernong santo ang taong ito na si Papa San Juan, ika-23. At may malaking bahagi siya sa kasaysayan ng ating simbahan at ng buong daigdig. Malamang na naaalala pa siya ng ilan sa ating mga lolo at lola na nakabalita ng mga kabutihang nakakabit sa kanyang pagkatao. Namatay itong si Papa San Juan, ika-23 noon lamang 1963 at nanatili siya bilang isa sa mga pinakamamahal at iginagalang na kinatawan ng simbahang Katoliko. Hanggang sa ngayon ay nabubuhay tayo sa ilalim ng impluensya ng kanyang simulain na nagdulot na maraming pagbabago sa simbahan, ang tinatawag nating Second Vatican Council o ikalawang Konsilyo Vaticano. Madalas natin marinig ang mga salitang ito sa simbahan o sa pag-aaral ng ating pananampalataya. Yun nga lamang po, hindi laging ipinapaliwanag na mabuti sa mga tao ang kahulugan nito. Si Papa San Juan, ika-23 ang nagpatawag ng malaking pagpupulong na ito ng buong simbahan noong taong 1962. Kaya malaki ang utang na loob natin sa kanyang magaling na pagpapasya para sa pagsusulong at paglago ng pananampalataya sa modernong panahon. Simple mga magsasaka ang mga magulang ni Angelo Giuseppe Roncalli o si Papa San Juan, ika-23. Ipinanganak siya noong taong 1881 sa Soto il Monte sa Italia. Malapit sa isa't isa ang pamilyang ito na nagkaroon ng 14 na mga anak. Malaking pamilya din, no? Kagaya ni Saint Teresa of Lisieux. No? At pang-apat dito si Papa San Juan, ika-23. Sa pamilya, sa tulong ng kanyang tiyuhin, natuto siyang manalig sa Diyos at magdasal. Sa parokya, natuto siyang maglingkod at maging bahagi na mas malaki pang pamilya ng Diyos. Pumasok sa seminaryo itong si Angelo Giuseppe at masipag siyang nag-aral. Matapat din siya sa tinatawag na spiritual direction kung saan lumago ang kanyang espiritualidad. Natuto siyang magsulat ng diary o journal na patuloy niyang ginagawa hanggang sa kanyang pagtanda. Na maging ganap siyang isang pari, ginawa siyang pribadong kalihim na obispo ng Bergamo. Marami siyang natutuhan sa taong ito na kanyang hinangaan. Nagbasa siya ng mga sulat ni San Carlos Borromeo at San Francisco de Sales na pawang magagaling na pastol at ng kawan ng Diyos. Nakapagturo din siya sa seminaryo at humawak ng iba't iba pang mga gawain. Nahirang si Angelo na maging obispo at ginawang kinatawan ng Santo Papa sa Bulgaria. Naging malapit siya, hindi lamang sa mga Katoliko doon, kundi pati na rin sa mga ibang Kristiyano. Tahimik niyang dinala sa kanyang puso ang mga sakripisyong kaakibat ng kanyang gawain sa tulong ng tiwala at pagsuko kay Kristo na nakapako sa krus. Nang maging kinatawan itong si Papa San Juan, ika-23 ng Santo Papa sa Greece at Turkey, nakilala naman niya at binahal ang mga kapatid nating Kristiyanong Ortodoso o Orthodox at maging ang mga Muslim. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, marami siyang natulungan ng mga Hudyo na makaligtas sa kamatayan mula sa mga Nazis. Naging nunsyo din siya sa bansang Pransya. Sa kabila ng kanyang maraming gawain, mga kapanalig, ay patuloy naman siyang namuhay ng simple, madasalin at masayahin. At nahirang siyang kardinal at arsobispo ng Venice. Ang formal na titulo ay Patriarka ng Venice. Akala niya dito na siya mapipirmi hanggang sa mamatay siya. Pero may ibang plano pa ang Diyos sa kanyang buhay. Matanda na siya, edad 76, nang mahalal siya bilang bagong Santo Papa noong taong 1958.
Isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Ninais ni Angelo na makilala sa pangalang Papa Juan 23. Kahit 5 taon lamang siyang nanatili sa pwestong ito, malinaw na ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa lahat bilang larawan ng mabuting pastol na si Jesus. Naging aktibo sa paglilingkod at lagi nagpapakita ng pagmamahal sa mga maliliit na tao sa lipunan. Sa pagkagulat ng lahat, nagpatawag siya ng isang General Council o tinatawag natin Second Vatican Council noong taong 1962. At layunin ng pandaigdigang pagpupulong na ito ng mga obispo na gawing makabuluhan ng simbahan sa gitna ng maraming hamon at pagsubok sa mundo noon. Hindi niya nais na baguhin ang nilalaman ng pananampalataya, kundi gawing mainam ang pagpapahayag nito sa mga tao. Ang ating simbahan ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng diwa ng konsehong ito. Nagsulat din ng mga aral si Papa San Juan, lalo na tungkol sa pananagutan ng simbahan sa lipunan, sa larangan ng kapayapaan at paglingap sa mga maliliit at mahihirap na tao. Maraming nabighani sa kabutihan kababaang loob ng santo, kaya tinawag siyang The Good Pope o ang mabuting Santo Papa. Bagamat sinimulan niya ang council o konseho, hindi niya ito natapos. Yun, oo. Namatay siya dahil sa cancer sa tiyan noong 1963. Siya ang unang Santo Papa na naging Man of the Year ng sikat na Time Magazine sa Amerika. At nasundan siya ni Pope John Paul II at ni Pope Francis. Si Papa San Juan ang humirang ng unang Pilipinong kardinal ng simbahan, si Rufino Cardinal Santos ng Maynila, noong taong 1960. Siya din ang nagpasinaya ng pagbubukas ng Kolegyo Filipino, ang tahanan ng mga paring Pilipino na nag-aaral sa Roma. Sa Via Aurelia. Magkasabay na naideklarang santo si Papa San Juan ika-23 at si Papa Juan Pablo II noong taong 2014 lamang. So 2 years ago lang yan. Bagong mga santo pa sila. So yun po ang buhay nitong si Papa San Juan ika-23, di ba? Na talaga naman maikli lang ang kanyang termino dahil sa katandaan, subalit wala sa tagal ng serbisyo kundi impact na nagagawa na maaari makita natin din ang paggalaw ng kamay ng Diyos, di ba? Dahil ang pagbabago sa ating simbahan ay kailangan na rin para makasunod tayo sa agos. At tayo, di ba, miski sa age na ngayon, di ba, yung computer age, information technology age, sumusunod pa rin tayo. Baka ito na naman yung new wave, di ba? Na pagbabago na kakaharapin natin sa larangan ng media, sa larangan ng sabi nga ng mga sa larangan ng simbahan at saka ng palakaya kung paano natin mapapalago pa, di ba? Sa tulong ng mga makabagong kagamitan, instrumento o gadgets na iyan. So, iyan ang naging buhay nitong si Papa San Juan ika-23, nagpasimula ng Vatican Council II. Itong Second Vatican Council ay makasaysayan ito dahil parang nahalughog ang simbahan ito. Talaga parang nagkaroon ng overhaul. Parang sudden turnaround, di ba? Yung Marami dating nakatalikod na nagmimisa, humarap sa tao, di ba? So sudden, anong tawag doon? 180 degrees ba yun? Na turnaround, di ba? Pero hindi lahat ng mga Katoliko tinanggap Niyakap yan. Oo. Magpalsa hanggang ngayon, meron mga sektor ng mga Catholics na ang sinasabing ang kinikilalang lengguwahe lang talaga ng misa ay Latin. Latin Mass, Tridentine Mass. At meron pang grupo nga na sinasabi nila simula yung ang huling Pope na totoong Pope ay si John the 23rd. Si Paul the 6th ay impostor daw. Meron ganyan Meron ganyan kontrobersya, no? Mga kapanalig, mga fathers, dapat nating banggitin yung encyclical ni Pope John the 23rd na Mater et Magistra. Mater et Magistra. Mother and Teacher. No? Matindi din po itong encyclical nito. Ganon din po yung Pacem in Terris, Peace in the world. In the earth. No? So, ito yung mga napakagandang mga
dokumento ng ating simbahan. At napapanahon pa rin, di ba? Mm. Kahit na sinulat yan, 1960s pa. Oo, 1961 itong Mater et Magistra. 1963 naman itong Pacem in Terris bago siya mamatay. Okay, so ito po yung mga dokumento ng ating simbahan na talagang tinitreasure po natin. Pinakatago-tago pero ayaw na mailabas. Dahil napakaganda po ng mga nilalaman itong katuruan ng ating simbahan. Pero in fairness, sa ating diocese, di ba, meron tayong mga ginagawa ang social action ministry. Yung mga pagtuturo, pag-aaral, ito yung mga best kept secrets of the church, di ba? Ito ngayon Catholic social teaching. Catholic social teachings. At meron namang graduate dyan Yeah. na nais naman nilang magbahagi, di ba? Mhm. Sa iba't ibang parokya. They were trained, no? How many days silang nag-aral dyan? Kurso yan At, na tinuturo, no? Para sa SBST tayo, no? Iyon, isa Saint pa yun. Vincent. Meron din doon, di ba? At talagang tungkol din naman nating, hindi lang mga pari po ito, kundi mga laiko, Mga mga laiko. leader laiko, lalong-lalo na maging mulat sa nilalaman ng mga encyclical, mga liham pastoral nitong ating mga Santo Papa noon at ngayon para makasunod tayo at makita natin yung daloy ng simbahan kung paano ito lumalago sa tulong ng Espiritu Santo. Okay, mga kapanalig, mga fathers, bago tayo magpapatuloy, magbigay tayo lang saglit para sa pagpapakilala.